Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagbibigay ng pag-ibig, oras, pera, sarili ko hanggang isang gabi sa ibabaw na mesa na puno ng pagkain na binili ko. Narinig ko ang isang bagay na sumira sa akin magpakailanman. Hindi lang ito kwento ng kahihiyan. Ito ay kwento ng paggising. Kung nakaramdam ka na ng hindi nakikita sa sarili mong tahanan, para sa iyo ang kwentong ito. Tiyaking mag-subscribe at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Gusto ko ring malaman ang kwento mo. Naalala ko pa ang tunog ng kristal na baso, ang mahinang homanges, musik na lumulutang sa bahay na binayaran ko, ang amoy na inihaw na manok na nilagyan ko ng pampalasa kaninang umaga, dahan-dahang niluluto habang nag-errands ako para sa hapunan na hindi naman ako kasali. Pero naroon ako dahil nakalimutan ni Olivia na sabihin sa akin na darating na naman ang mga magulang niya at kailangan mukhang perpekto na naman ang bahay. Dapat alam ko na hindi dapat ako nanatili. Dapat alam ko na ang darating ng sandali na tiningnan ako ng nanay niya ng mga mata na kalahating kuryoso, kalahating mapangutya at tinanong. Ate Koe, hindi nagbahuli si Olivia. Sabi niya, tumatawa na parang pinakakatuwa sa mundo. Si Margaret yan, ang unofficial na katulong namin, pinapatakbo ang bahay. Tumawa ang lahat, pati ang anak ko. Nakatayo lang ako roon hawak ang walang laman na bote ng alak na dala ko mula sa basement. Ngumiti ako na magalang na parang hindi nawala ang sahig sa ilalim ng paa ko na parang hindi nabasag ang puso ko ng paunti-unti. Nagpaalam ako, inilagay ang bote sa counter at dahan-dahang naglakad patungo sa kwarto ko. Patuloy silang tumawa sa likod ko. Wala ni isa sa kanila, ni ang sarili kong anak, ang nag-bother na tama siya, na sabihin, sinanay ko yan sabihin man lang. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa gilid ng kama ko, nakatitig sa pinto na pininturahan ko mismo ilang taon na ang nakalipas ng una kaming lumipat. Naalala ko ang araw na pumirma ako sa mga papeles ng mortgage. Pangalan ko, credit ko, down payment ko. Bagong graduate pa lang si Ethan sa kolehiyo. Hindi pa kasali si Olivia noon. Wala silang anuman. Binigay ko sa kanila ang lahat. At ngayon ako ang katulong. Kinabukasan, gumawa ako ng kapgaya ng palagi. Pinakain ko ang pusa na pinipilit ni Olivia na gustuhin. At nang bumaba siya sa yoga outfit niya, masyadong abala sa phone para bumuti na umaga, nakatayo ako roon at naghintay. Tumingin siya sa wakas. Inabot ko sa kanya ang mga susi. Lahat ng iyon. Pinto sa harap, sa likod, garahe, mailbox. Ano to? Tanong niya, nakakunot ang manicured na kilay. Gumiti ako. Good luck sa pagbayad ng mortgage ngayon. Kumurap siya. Ano? Lumampas ako sa kanya sa hallway, lampas sa mga larawan na na-frame ko, muebles na pinili ko, dingding na pininturahan ko. Wala akong dala. Pera ko lang at ang coat na shot ko nang iwi ko si Ethan mula sa ospital. Hindi ko man lang napaalam. Narinig ko si Ethan na tinatawag ang pangalan ko habang binubuksan ko ang pinto. Hindi ako tumigil. Tumakbo siya sa akin na nakayapak sa driveway. Pero nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ko isinara ng malakas ang pinto ng kotse. Isinara ko ito ng mahina, kalmado, dahil may sumabog sa loob ko, pero hindi sa paraang iniisip mo. Hindi galit. Hindi lungkot. Ito ay kaliwanagan. At iyon ang pinakakinatatakutan. Dahil tahimik ang kaliwanagan. Hindi sumisigaw. Hindi namimilit. Alam lang niya. At alam ko sa unang pagkakataon sa buhay ko na tapos na ako. Hindi ko alam eksakto kung saan ako pupunta, pero alam ko kung saan hindi ako mananatili. Ang huling nakita ko sa rear view mirror ko ay si Ethan na nakatayo sa driveway, gulat. Wala siyang idea kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. At wala rin ako noon. Sabi nila hindi mo napapansin na nalulunod ka hanggang makahinga ka sa wakas. Nang unang gabi sa maliit na apartment na iniwan sa akin ni Chahin Ruth, hindi ito kalayaan. Hindi pa. Ito ay katahimikan. Makapal na katahimikan na lumulubog sa lahat na parang alikabok. Amoy panahon ang apartment. Lumang sahig na kahoy, dilaw na wallpaper, hater na umunggol na parang nakakita na ng mas magandang dekada. Inihulog ko ang bag ko sa mesa sa kusina at nakatayo roon. Hindi sigurado kung dapat umiyak o tumawa ako. Wala akong ginawa. Nakatayo lang ako nakatitig sa basag na tiles, naalala ang tahanan na iniwan ko lang. Pero hindi na tahanan iyon. Hindi para sa akin. Sa mga sumunod na araw, gumalaw ako na parang multo. Natulog ako sa couch dahil sira ang frame ng kama sa kwarto. Kumain ako ng peanut butter sandwich at microwave na sopas. Hindi ako tumawag kanino men. Hindi dahil wala akong tao, kundi dahil wala akong tinawagan. Hindi nag-text sa Ethan, hindi email, ni isang salita. Siguro sinabi ni Olivia na huwag. O baka, mas masama, baka wala lang siyang pakialam.
Patuloy akong nag-iisip tungkol sa hapunang iyon, sa paraan ng pagtawa nila, sa paraan ng pagtawa niya. Pinalaki ko ang batang iyon na mag-isa pagkatapos umalis na ex-husband ko. Isinuko ko ang career ko, plano ko, sarili ko. Naglinis ako ng motel room sa gabi at nag-stock ng groceries sa madaling araw para lang may bubong sa ulo namin. At nang mamatay ang mga magulang ko at iwan sa akin ang insurance money, ginamit ko lahat para bumili ng bahay, tahanan. Hindi ako humingi ng renta, hindi ko pinabayad kahit isang sentimo. At sa mundo ni Olivia, naging katulong ako. Nagsimula ako magsulat sa gabi. Lumang spiral notebook, yung binibili ko noon para kay Ethan sa middle school. Pinuno ko ng pahina pagkatapos ng pahina, hindi para basahin na iba, para sa akin lang. Sinulat ko ang mga bagay na hindi ko sinabi ng malakas. Tungkol sa pagdayo ko sa kusina at paghihintay na magpasalamat siya. Tungkol sa pag-iyak ko sa garahe kapag lumalabas sila sa hapunan at hindi ako isinasama. Tungkol sa pagpapanggap ko na natutulog para hindi marinig ang pang-alipusta nila sa tea shows ko sa living room na binayaran ko. At isang araw habang naghahanap ng bumbilya sa storage closet sa itaas, natapuan ko ang lumang metal trunk na inilalagay noon ni Ruth sa ilalim ng sewing machine niya. Mabigat, kalawangin. Binuksan ko ito, inasahan ang sinulid at buttons. Sa halip, natapuan ko ang mga sober, dose-dosenang at isa lalo na nagbago ng lahat. Nakalahad sa akin sa pamilyar na sulat kamay ni Ruth, at sa halos 3 dekada na ang nakalipas. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin bumalik ka na at sorry kung kailangan mo pang gawin. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang binubuksan ko ang mga pahina. Dilaw na, marupok. Sa loob ay mga kopya ng hospital forms, notes, at isang larawan ng bagong silang na nakabalot sa hospital blanket, hindi si Ethan. May pangalan, Mitchell Jameson. Binasa ko ang liham ng 3 beses bago naintindihan. Nurse si Ruth sa ospital kung saan ipinanganak si Ethan. Sabi niya palagi siyang may duda. Nakakita siya ng kakaiba sa nursery ng gabing iyon na ipinanganak ako. Huling minutong pagpalit ng kwarto, pagkalito sa tags. Pero nang itinaas niya ang issue, huli na. Nakauwi na ang mga baby. Hindi niya sinabi sa akin. Sabi niya natakot siya. Sabi niya sana mali siya. Pero taon pagkatapos, natapuan niya ang dokumento na nakabaon sa files niya, tahimik na settlement mula sa ospital sa ibang pamilya. At doon niya alam na hindi anak ko si Ethan. Nanginginig ang mga kamay ko. Akala ko mawawalan ako ng malay. Tinitigan ko ang larawan, ang pangalan, Mitchell Jameson. Tumanggi ang isip ko na tanggapin dahil kung totoo ito, sino si Ethan? Sino ako sa kanya? At biglang may kakaibang nangyari. Hindi ko naramdaman ang lungkot. Hindi galit. Naramdaman ko ang kalayaan. Hindi dahil hindi ko mahal sa Ethan, kundi dahil biglang lahat ng taon na sakit ng pakiramdam na estranghero sa sarili kong buhay ay naintindihan. Siguro yung lamig na palaging nararamdaman ko mula sa kanya. Siguro hindi guni-guni. Siguro palagi siyang estranghero. At siguro hindi ako baliw pagkatapos ng lahat. Ginugol ko ang natitirang gabi sa pagbasa ng bawat papel sa trunk na iyon. Iningatan ni Ruth lahat. DNA reports, affidavit, maliit na article tungkol sa pamilya Jameson, matagumpay, edukado, lokal, at nakatira pa rin sa perhong bayan. Narito pala ang tunay kong anak, lumalaki ilang milya lang ang Leo. Maingat kong ibinalik ang mga liham, inilagay sa bagong sober at inilagay sa nightstand drawer ko. Tumingin ako sa salamin ng matagal. Hindi ko kilala ang babaeng nakatingin pabalik sa akin. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako nahiya sa kanya. Sira siya. Pero nagigising siya. At wala pang idea ang mundo kung ano ang ibig sabihin noon. May uri ng katahimikan na hindi mapayapa. Parang parusa. Iyon ang katahimikan na tinitirhan ko ng mga linggo pagkatapos basahin ang liham ni Tiyahin Ruth. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa impormasyon. Dala ko ito sa loob ko na parang live wire, mapanganib hawakan, impossible baliwalain. Hindi ako lumapit kay Ethan. Hindi ako naghanap kay Mitchell. Namuhay lang ako. Bawat araw, gumigising ako, gumagawa ng isang tasa ng cup, nakatitig sa malikabok na bintana sa kusina at sinusubukang intindihin kung sino ako ngayon. Ang Margaret na napalaki kay Ethan ay hindi ang perahong babae na nagbasa ng mga liham na iyon. Ang Margaret na iyon ay ina, asawa noon, tagapag-alaga, tagabigay ng lahat. Pero sino ako nang wala ang identity na iyon? Isang gabi, nasira ang heater sa apartment. Naggilaw ako ng kandila at nagbalot ng kumot. Nakakulot sa coach na may hospital files sa kandungan ko. Siguro binasa ko ito ng 10 beses. Bawat linya, bawat perma, bawat timestamp, lahat ay tama. Totoo ito.
Ang tunay kong anak, Mitchell Jameson, ipinanganak sa perhong gabi ni Ethan. Sa perhong wing sa ospital na tahimik na nagsetlo sa ibang pamilya, umaasa na hindi lalabas ang katotohanan. Gumawa ng kopya si Ruth ng lahat bago siya namatay. Iniwan niya sa akin ang mga piraso ng katotohanan na ninakaw sa akin. Naramdaman ko ang lungkot, pero hindi para kay Ethan. Inyakan ko ang oras, ang mga sandali na maaari kong naging kay Mitchell, ang birthday party, unang araw sa paralan, gasgas na tuhod at science project. Lahat ng bagay na akala ko ginagawa ko para sa anak ko, para sa iba pala. At gayunpaman, hindi ko naramdaman ang galit kay Ethan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi biological. Ito ay walang kondisyon. O akala ko. Pero kapag ang pinalaki mo ay hindi ipinagtanggol ka, hindi ka man lang nakikita. Pinipilit ka nitong suriin ulit ang lahat. Martes na hapon nang sa wakas ay napulong ako. Nagtatago ako ng matagal. Hindi pa ako handa na harapin si Ethan. Hindi pa. Pero maaari ako magsimula sa kung saan, sa tahimik na lugar. Naglakad ako sa bayan at tumayo sa kabilang kalye mula sa maliit na bookstore malapit sa Main at Elm. Jameson's Books. Ininturahan na malalim na berde na may hand-lettered signs sa mga bintana. Nakadaan ako roon ng dosenang beses noon at hindi ko napansin. Naroon siya. Si Mitchell. Hindi ko kailangang magtanong. Mukhang mga 30, medyo matanda pa, malinis, reading glasses. Tinutulungan niya ang isang babae na humanap ng poetry book. Mahina ang boses niya, matiyaga. Mahina pero sigurado ang postura niya. Nakatayo ako sa kabilang kalye, bumibilis ang tibok ng puso, nakatitig sa araw na hindi ko alam na mayroon ako, at umiyak ako roon sa Sadewalk, hindi higbi, hindi malakas, tahimik lang, hindi mapigilan na luha na gumulong sa pisngi ko at sa kwelyo ng coat ko. Hindi ako pumasok. Hindi noon. Nanood lang ako. At ginawa ko ulit kinabukasan. At sa susunod ay naging ritual ito. Naglalakad ako sa block, naupo sa bench malapit sa corner, nagpapanggap na nag-check ng phone o umiinom ng cup mula sa pepper cup at nanonood kay Mitchell na namumuhay sa buhay na hindi ko naging bahagi. Hindi ito stalking. Ito ay pagluluksa, pero petty paghahanda. Dahil dahan-dahan, nagsisimula akong pagsama-samahin ang mga piraso. Habang nakaupo sa labas ng bookstore, nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Ang schedule ng deliveries, pangalan ng customers, RYTM ng store. Nag-obserba ako, pero hindi lang sa kanya, sa kanila, kay Ethan at Olivia. Nagsimula akong subaybayan sila, subtly. Alam ko ang pattern nila mula sa memorya. Palaging nagpo-post si Olivia sa social media, nagtatag ng favorite brunch spots, yoga studios, at wine tastings. Hindi mahirap sundan ang trail. At ang nakita ko ay nagdulot sa akin ng pagduduwal. Hindi sila nahihirapan. Nagpapanggap sila. Ang business ni Olivia, ilang lifestyle coaching brand, halos usok at salamin lang, rented office space, paid followers, credit cards na matched out para mapanatili ang hitsura. At si Ethan, huminto siya sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Tinawag ito ni Olivia na manifesting a new chapter. Tinawag ko itong delusion. Nagtatayo sila ng house of cards at wala silang idea na darating ang hangin. Hindi ko sinabi kanino man ang natuklasan ko. Hindi pa. Sa halip, nagsimula akong mag-ingat ng pangalawang journal. Hindi tulad ng una, puno na emosyon at heartbreak. Ito ay strategic. Petsa, panggalan, business feelings, public records. Hindi na ako nagluluksa lang. Nagpaplano ako. Akala nila wala na ako, hindi nakikita, hindi mahalaga. Pero mas naroroon ako kaysa kailanman. At malapit na akong ipaalala sa kanila kung sino talaga ako. Sa unang pagkakataon na nakita ko si Mitchell ng malapitan, hindi ako makapagsalita. Maulan na Huwebes. Halos walang tao ang bookstore at nagre-restock siya ng biography section. Humihina sa ilalim ng hininga. Nagtagal ako sa labas ng matagal at nang lumingon siya at tumingin sa front window, nagtagpo ang mata namin. Nagbigay siya ng magalang, welcoming ng ngiti, wala nang iba. Yung uri ng kabaitan na ibinibigay sa estranghero. At iyon ako sa kanya, estranghero. Sumikip ang dibdib ko. Mabilis akong tumalikod, nagpapanggap na nag-check ng phone, pero nanginginig ng sobra ang mga kamay ko para magpanggap ng maayos. Mabilis akong naglakad, lumiko sa corner, halos hindi nakarating sakot sa bago dumating ang luha. Ano mo sasabihin sa isang tao na ang buong buhay niya ay nagsimula sa pagkakamali? Ano mo titingnan ang isang lalaking adulto sa mata at sasabihin? Hindi ka kung sino ang akala mo at gayon din ako. Umuwi ako at binunot ulit ang liham ni Ruth, binasa ng 3 beses pa. Hindi lang niya natuklasan ang katotohanan. Sinisiyasat niya ito. Ang pangalan Mitchell Jameson ay hindi hula. Ito ay confirmed. Natagpuan niya ang settlement papers.
Hindi sinabi sa akin ng ospital dahil hindi ako dapat malaman. At ang mga Jameson, siguro alam nila ang ilang bagay. Siguro hindi buo ang katotohanan, pero sapat para tanggapin ang tahimik na payot, pero hindi ako narito para sa revenge laban sa kanila. Hindi ko man lang sigurado kung ano ang hinintay ko. Gusto ko lang siyang kilalanin upang makita kung mapupuno ba ng realidad kung sino siya ang sakit sa dibdib ko. Kaya bumalik ako. Nagsimula ako ng maliit. Bumili ako ng libro. Si Mitchell mismo ang nag-ring up. Magandang choice, sabi niya na may ngiti. Mahirap humanap ngayon. Mainit ang boses niya, pamilyar sa parang sumikip ang lalamunan ko. Inabot niya sa akin ang bag, sandaling nagdampi ang daliri niya sa akin. Tumango ako. Ikaw ang may-ari nito. Parang ganun, sabi niya. Tumulong ang mga magulang ko sa pagsisimula. Retired na sila ngayon, kaya abala ako rito. Siyempre tumulong sila. Siyempre may suporta siya. Hindi tulad ni Ethan na wala ng iba kundi dugo, pawis at sakripisyo ko at bumalik at inihandog ako bilang biro. May magulang si Mitchell, pero hindi ako. At mayroon ako kay Ethan, pero hindi niya gusto ang ibinigay ko. Nagulo ng universe ang puzzle at iniwan kaming lahat na dumudugo sa maling piraso. Nagsimula akong bumisita sa bookstore tuwing ilang araw, casual. Minsan bumibili ng nobela, minsan browse lang. Nagsimula ng kilalanin ako ni Mitchell. Sasabihin niya, bumalik ka na naman. Na may madaling ngiti, nag-small talk kami. Anahon, libro, local events. Hindi ko sinabi ang pangalan ko. Hindi pa panahon. Samantala sa anino ng dating buhay ko, nagbabago ang mga bagay. Nag-send si Ethan sa akin ng isang message, text na nagsasabi, Nanay, okay ka lang ba? Wala nang iba. Pagkatapos ng 3 linggo ng katahimikan, iyon ang nakuha ko. Hindi ako sumagot. Wala na akong sasabihin. Pero nagsimula akong maghukay ng mas malalim sa mundo nila. Hinila ko ang deed sa bahay. Nasa pangalan ko pa rin. Sinubukan ni Olivia na mag-refinance nang wala ang permiso ko. Denied. Hindi niya kaya ang mortgage. Wala si Ethan na income. Maari ko silang i-evict agad, pero masyadong madali iyon. Hindi, kailangan nilang maramdaman ang dahan-dahang pag-unravel, ang takot, ang realization na ang pundasyon na tinatayuan nila ay hindi lang marupok. Pag-aari ito ng iba ng buo. Akin, bawat gabi nagsusulat ako. Masinsinan ang bagong journal ko. Bawat resibo, bawat usapan, bawat beses na binanggit ni Mitchell ang hobby, favorite author, childhood memory, isinulat ko. Hindi para gamitin laban sa kanya, kundi para intindihin ang anak na hindi ko pinalaki. At sa pagitan ng mga linya, nagsimula akong makita ang katotohanan na mas malinaw kaysa kailanman. Hindi masama ang pakikitungo sa akin ni Ethan dahil napalitan siya sa birth. Masama ang pakikitungo niya dahil pinili niya. Dahil binigyan siya ni Olivia ng permiso dahil sa daan, tumigil siya sa pagtingin sa akin bilang dapat respetuhin at nagsimula bilang dapat i-dismiss. Pero si Mitchell, hindi niya ako kilala. At gayunpaman tingreto niya ako ng mas mabait sa 5 minuto kaysa kay Ethan sa 5 taon. Hindi pa ako handa na sabihin sa kanya. Hindi pa. Pero malapit na. At kapag dumating ang panahon, hindi ko lang sasabihin kung sino ako. Sasabihin ko ang lahat tungkol sa ospital, sa switch, sa buhay na ninakaw sa ating dalawa. Pero una, kailangan kong tapusin ang panunod sa pagbagsak ng buhay na iniwan ko na. Dahil kapag nahulog ang huling piraso, hindi na ako lilingon pabalik. Hindi ko plinano na maging anino sa sarili kong kwento. Pero minsan ang tanging paraan para makita ang mga tao ng malinaw ay lumabas sa liwanag. Pagkatapos ng araw na iyon sa bookstore, nagbago ang mga bagay sa loob ko. Hindi bigla, kundi parang dahan-dahang pagsikat ng araw sa Najee Longfeld. Tahimik, hindi may iwasan. Hindi ako nagmadali sa anuman. Hindi lang ako sinusubukang makipag-ugnayan ulit sa anak na hindi ko kilala. Sinusubukan kong bawiin ang sarili ko. Nagsimula ako maglakad ng medyo matangkad, magsalita ng medyo malakas. Bumili ako ng second-hand laptop at nagsimulang i-type ang notes ko sa files, ebidensya, timeline, pangalan. Hindi na diary ito. Ito ay strategy, survival. At isang bagay ang naging kristal na malinaw. Ang mundo nina Ethan at Olivia ay pinagdikit ng duct-tape at kasinungalingan. Ang bahay na tinitirhan nila, bahay ko, ay nasa pangalan ko pa rin. Ang lifestyle business ni Olivia, Olivia Ascens, ay gawa-gawang empire. Fake clients, fake testimonials. Nagtayo siya ng brand sa buzzwords at filters, nagbebenta ng personal growth advice habang nagmamaneho ng leased luxury car na hindi niya kaya. Natabuan ko ang LLC paperwork online. Nag-check ako ng tax records. Naghanap ako ng business reviews. Bawat post niya ay curated. Bawat event na dinadaluhan nila ay photo op.
At sa likod nito ay utang. Sobrang utang. Maxed out cards. Defaulted private loan. Student debt ni Ethan na hindi pa nababayaran. Nalulunod sila sa bundok ng bills, pero masyadong proud na magsabi o masyadong arrogant. Noon ko alam na kung hihila ako ng isang string lang, babagsak ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Hindi pa, dahil may isa pa akong hakbang na gagawin muna. Si Mitchell. Bumisita pa rin ako sa bookstore at hindi pa rin niya alam kung sino ako. Pero bawat interaction ay nag-aalis ng takot. Nag-usap kami tungkol sa libro, buhay, maliit na bagay, tea shows, magandang ingay sa lungsod. Minsan umupo kami sa maliit na cave sa tabi at sinabi niya sa akin kung paano niya halos naging guro, pero ang pag-ibig sa libro ang humila sa kanya sa business. Naalala mo ako sa isang tao, sabi niya minsan, uminom ng tiya. Isang tao na hindi ko ma-please. Gumiti ako. Siguro librarian. Tumawa siya. Siguro. Nanatili sa akin ang sandaling iyon ng mga araw. Hindi ko lang siya gusto. Kinilala ko siya. Hindi lang sa file na binasa ko o larawan na iniwan ni Ruth, kundi sa paraan ng pakikitungo niya sa tao, sa paraan ng pakikinig niya, ang tahimik na lakas sa kanya. Parang Ekin. Nasa postura niya, kalmado niya, presensya niya. Nagsimula akong mangarap na ibang buhay, isa kung saan pinalaki ko siya, isa kung saan nagbibake kami ng cookies sa kusina, kung saan dinala ko siya sa soccer games at sumisigaw mula sa sidelines. Maaari kong isalarawan ito ng sobrang malinaw na sumasakit ang dibdib ko. Pero hindi ako makakabalik. Kaya, nagplano ako para sa susunod. Ang unang ginawa ko ay tumawag ng lawyer. Hindi para sa revenge, para sa justice. Gusto ko ibenta ang bahay. May buong legal right ako rito. Ako ang nag-down payment, nagbayad ng bawat bill at hindi ko ito pinirmahan. Palaging sinasabi ni Ethan, ilalagay natin sa pangalan mo mamaya. Walang rush. Siyempre, walang rush para sa kanya. Ako ang nagbabayad ng lahat. Ngayon, gusto ko nang bawiin ang pangalan ko, rights ko, tahanan ko. Kung hindi physically, legally man lang. Nakipagkita ako sa attorney sa downtown, babae na kasing edad ko, matalas at direct, nakikinig ng walang judgment. Nang sinabi ko sa kanya ang nangyari, tumango siya ng dahan-dahan at sabi, magfa-file kami ng motion this week. Pinirmahan ko ang papeles na matatag ang kamay. Nang gabing iyon, naglakad ako lampas sa bahay. Naka-on ang porch light. Si Olivia ay nakaupo sa swing, nag-scroll sa phone, baso ng alak sa kamay. Sa loob, sa Ethan sa coach, naglalaro ng video games. Ang buhay nila ay nasa autopilot. Wala silang idea na nagbabago na ang lupa sa ilalim nila. Hindi tungkol sa parusa sa kanila. Tungkol sa pagbalik ng balance. At kapag naibenta ang bahay, mararamdaman nila ang nararamdaman ko ng mga taon, walang kapangyarihan. At siguro lang, maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng itapon. Hindi ko isinara ng malakas ang mga pinto. Hindi ako sumigaw. Nanood lang ako, naghintay at umalis. Nahulog ang unang domino at wala pa rin silang alam. Palagi kong pinaniniwalaan na mas malakas ang katahimikan kaysa ingay. Na ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano kalakas ang laban mo, kundi sa kung gaano kalalim ang alam mong tama ka. Nang araw na opisyal na ipinadala ang notice kina Ethan at Olivia, nakaupo ako sa cave malapit sa courthouse, naghihalo ng honey sa tiyak ko nang may kalmado na hindi ko naramdaman ng mga taon. Sabi ng lawyer ko darating ito sa kanila ng sharp, sa umaga ang phone ko ay nag-ring. Sa Ethan, tinitigan ko ang screen hanggang kumigil ang ring. Pagkatapos ay binakod ko ito at hinayang magsalita ang katahimikan para sa akin. Hindi dahil ayaw makinig sa boses niya. Hindi pa lang ako handa makinig sa kasinungalingan niya. Nang hapon na iyon, nag-check ako na email at nakita ang message niya. Hindi mahaba. Nanay, ano ang ginagawa mo? Please tumawag ka. Nagpa-freak out si Olivia. Siyempre, nagpa-freak out siya. Due ang mortgage at ngayon hindi sila makakapag-refinance dahil ang akala nila masyadong mahina para mag-matter ay ang may hawak ng deed at hindi nila nakita na directing. Linggo pagkatapos, tumawag ulit ako. Si Olivia, this time hindi ko rin sinagot. Nag-iwan siya ng voicemail. Tight ang tone, halos kontrolado. Margaret, kailangan talaga nating mag-usap. Ito ay maling pagkaintindi lang. Sabi ni Ethan nagdaan ka sa isang bagay at nandito kami para suportahan ka, pero inilalagay mo sa panganib ang buhay namin at hindi fair iyan. Pinakinggan ko ng 2 beses. Tinawag niya ang bahay na kanya at ang katahimikan ko, naging mas matalas, mas deliberate. Hindi pa nila naiintindihan, pero may intindihan nila. 2 araw pagkatapos, dumating sa Ethan sa apartment ko. Nakita ko siya sa peephole bago pa siya kumatok. Buhok na hindi nasuklay, dark circles sa ilalim ng mata, lalaking nagunravel. Hindi ko binuksan ang pinto. Matagal siyang nakatayo roon.
Kumatok ng isa, pagkatapos ulit, pagkatapos sabi, "Nanay, please huwag gawin ito." Nakatayo ako sa kabilang side, kamay ko sa knob, pero hindi ko pinilig. Hinayaan ko siyang maupo sa discomfort ng hindi marinig, gaya ng ginawa ko ng mga taon. Sa sumunod na linggo, finalize ng lawyer ko ang paperwork para i-list ang bahay. Makukuha ko ang buong profit. Bawat sentimo legally, ethically, emotionally, lahat ay akin. Sinubukan ni Olivia na labanan ito. Claim niya contribution of value. Ngumiti ang lawyer ko at sabi, tingnan natin kung mapapatunayan niya sa court. Hindi niya kaya dahil hindi siya nag-invest sa anuman kundi hitsura at ngayon nagbabagsak iyon isa-isa ang filter. Kumalat ang balita. Tumigil ang mga magulang ni Olivia sa pag-comment sa social media posts niya. Nagsimula ang clients na mag-back out. Gumawa siya ng video na sinusubukang ipaliwanag ang unfairness ng generational property law. Nakita ng tao ang totoo at hindi ako nag-post na anuman. Patuloy lang akong dumating sa bookstore ni Michelle. Nag-cup ulit kami, nag-usap tungkol sa lumang nobela na pareho naming gusto. Nag-recommend siya ng memoir sa akin. Tungkol sa lungkot, sabi niya, pero petty forgiveness. Tumango ako, nilunok ang bukol sa lalamunan ko. Sa tingin ko magugustuhan mo ito, dagdag niya. Siguro, pero hindi pa. Hindi pa ako tapos magluksa o magpatawad. Sa bahay, nagsimula akong mag-boots ng lumang larawan, pictures na Ethan bilang baby, school portraits, birthday party kung saan ginawa ko lahat ang trabaho at wala ang credit. Hindi ko itinapon, pero inilagay ko away dahil ang babaeng gumugol ng buhay sa pagbibigay ng lahat ay wala na. At ang babaeng pumalit sa kanya, hindi siya galit. Siya ay gising. Pinirmahan ang papeles. Ibibenta ang bahay at sa isang lugar sa birding bookstore sa kabilang bayan. Ang tunay kong anak ay tumawa sa sinabi ng customer. Walang kamalay-malay na malapit na magbago ang buhay niya, pero sa pinakamabuting paraan. Dahil hindi lahat ng pagkawala ay trahedya. Minsan ito ay simula na nakadiscase. Palagi kong akala mask ay shot ng tao sa costume party, pero si Olivia ay shot ito na parang pangalawang balat. Walang kapintasan, ngiti, hindi natitinag, uri ng babae na palaging alam kung paano mag-post para sa larawan, paano i-angle ang boses niya ng tama sa publiko. Pero ang bagay sa mask, sa huli ay pumutok ito at malapit ko nang wasakin ang kanya ng buo. Dumating ang idea sa akin isang umaga habang nagbabrowse ng local business directory. Nakalap ko na ang sapat na personal na dumi, credit problems, fraudulent Instagram partnerships, late mortgage payments. Pero gusto ko ng higit sa tsismis. Gusto ko ng facts, konkretong bagay na hindi nila maspin. Kaya, nag-hire ako ng local business consultant, lalaking nagngangalang Darren. Tahimik, professional, discreet. Sinabi ko sa kanya kailangan ko ng full audit ng business. Walang illegal, private div lang sa structure nito. Ibinigay ko sa kanya ang company name ni Olivia. Olivia Ascens LLC. Nagtrabaho siya. Linggo pagkatapos, inihatid niya ang lahat sa maayos na folder. At ang natabuan niya kahit ako hindi handa. Ang buong business model ni Olivia ay kasinungalingan. Walang tax filling sa huling 2 quarters. Ilang invoices na forged para mukhang galing sa tunay na clients. Pero hindi umiral ang clients. Photoshoot na stage sa rented properties na claim niya home makeovers. Ang so-called partnerships niya ay affiliate links lang na may inflated metrics. Hindi lang siya nagpapanggap na successful. Niloloko niya ang lahat. Tinanong ko si Darren, magho-hold ba ito sa scrutiny? Tumingin siya sa akin at sabi, kung magiging public ito, tapos na siya financially, professionally. At doon ako nagdesisyon. Pinrint ko ang lahat. Pagkatapos natabuan ko ang address ng mga magulang ni Olivia. Ang parehong tao na minsang tumawa sa tahanan ko, nag-clink ng wine glasses habang hinuhumiliate ako ng anak nila sa sarili kong kusina. Ipinadala ko ang file ng anonymous. Walang liham, walang pirma, simple note lang sa itaas na nagsasabi, lahat ng akala mo alam mo ay performance. 2 araw pagkatapos, lumitaw ang unang cracks. Tahimik ang Instagram ni Olivia. Walang stories, walang created morning routines. Ang pinakabago niyang post, inspirational quote tungkol sa pagiging misunderstood, binaha ng kakaibang comments. Pagkatapos, parang domino, nagsimula ang pagbagsak ng mundo niya. Offline ang website niya para sa maintenance. Cancelled ang huling planned workshop dahil sa unforeseen circumstances. At narinig ko ang cherry on top mula sa dating kapitbahay na sumusunod pa rin sa kanya. Nakita ang nanay ni Olivia na umalis sa bahay niya ng galit, sumisigaw sa phone, mukha pula, purse na nagwi-wild swing. Anuman ang nangyari sa likod ng closed doors na iyon, hindi ito filtered at hindi maganda. Tumawag ulit si Ethan sa akin ng gabing iyon. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng isa pang voicemail. Nanay, hindi ko alam kung ano ang nangyayari.
Hindi na kami kinakausap ng mga magulang ni Olivia. May nagpadala sa kanila ng stuffed documents. Akala nila forged namin. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako sumagot. Sa wakas nakikita niya siya kung sino talaga siya at ang sarili niya, Petty. Gumugol siya ng taon sa pagdepensa sa babaeng sumira sa lahat sa daan niya, nagsimula sa akin. Hayaan siyang maramdaman ito. Hayaan siyang maupo rito. Nang gabing iyon, naglakad ako ulit sa bookstore. Si Mitchell ay nagsasara. Kumaway siya nang makita ako. Bumalik ka na naman, sabi niya, binubuksan ang pinto para papasukin ako. Dapat magtrabaho ka na rito sa point na ito. Gumiti ako. Siguro dapat. Umupo kami sa sahig na napaligiran ng stacked paper box. Nagkakatalog siya ng bagong shipment. Tumulong ako ng hindi hiniling. Bakit ka pumupunta rito? Tanong niya, hindi masama. Nahuli ako ng tanong. Tumingin ako sa kanya. Talaga, tumingin sa kanya. May mata ko siya. Hindi ko pa napansin noon. Gusto ko ang pakiramdam dito, sabi ko. Parang walang nagpapanggap na ibang bagay. Itinagilid niya ang ulo. Pinag-isipan ako rin. Tahimik kaming nagtrabaho pagkatapos noon. Walang small talk, walang tanong pa. Pero sa katahimikan na iyon, may lumubog sa pagitan namin. Hindi katotohanan, hindi pa, pero malapit na, thread na nagdudugtong sa amin. At sa unang pagkakataon, hindi ako parang multo sa buhay ng iba. Nakita ako. At ang babaeng minsang nakatayo nang hindi nakikita sa sarili niyang kusina, wala na siya. Sa lugar niya ay nakatayo ang isang tao na hindi nila inasahan, isang tao na hindi nila dapat minamaliit. Palagi kong akala heartbreak ay dumoiting sa isang malaking suntok, parang car crash o pinto na isinara ng malakas. Pero hindi ganyan. Hindi palagi. Minsan dumarating ito ng dahan-dahan, parang tubig na tumutulo sa bubong, patak-patak hanggang isang araw bumagsak ang buong kisem. At si Ethan, sa wakas ay nakatayo siya sa ilalim ng baha. Nakarating na sa kanya ang balita noon. Opisyal na nalist ang bahay. Bumagsak ang mask na shot ni Olivia, exposed ang business niya, unraveling ang reputation niya, at nang wala ng ibang mapuntirya ang sisi, ginawa ni Ethan ang palagi niyang ginagawa. Tumakbo siya sa akin. Narinig ko ang katugbago ko siya nakita. Tahimik na hapon iyon. Katatapos ko lang natasan ng tiya nang umalingaw ang tunog sa apartment. 3 malambot na katok, hesitant, parang katok ng isang tao na hindi sigurado kung tatanggapin o isasara. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mukha siyang hindi nakatulog ng mga araw, hindi nakapag-ahit, mas payat kaysa naalala ko. Wrinkled ang shirt na parang kinuha sa sahig. Nanay, sabi niya, basag ang boses. Pwede bang pumasok? Hindi ako sumagot, lumihis lang ako. Pumasok siya at tumayo sa gitna ng kwarto na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa katawan niya. Matagal, wala kaming nagsalita. Sa wakas, siya ang sumira. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Sa amin. Halos tumawa ako. Amin, na parang may amin sa mga taon. Umupo ako sa armchair sa kabilang side niya, kalmado, composed. Hindi ko ginagawa anuman sa iyo, Ethan. Gumagawa ako ng bagay para sa akin, sumikip ang panga niya. Ibimbebenta mo ang bahay. Bahay ko. Lumaki ako roon. At ibinigay mo ito, sabi ko, mababa ang boses. Pinayagan mo ang asawa mo na gawin akong katulong niyo. Pinanood mo itong mangyari. Tumawa ka. Hindi ka man lang nagsorry. Hindi niya itinanggi. Tumingin lang sa sahig. Akala ko dramatic ka lang, bulong niya. Hindi ko alam na nasasaktan ka ng ganyan. Tinitigan ko siya. Iyan ang problema, Ethan. Hindi mo pinbother na malaman kung ano ang nasasaktan ako. Inassume mo lang na palagi akong naroon na maglilinis pagkatapos mo, magbabayad ng bills mo, tumatango habang pinapahina mo ng babaeng iyan kung sino ako. Napanghiwi siya. Hindi si Olivia kung sino ang akala ko. Hindi news yan sa akin. Sa wakas tumingin siya sa akin. Basang-basa na ang mata niya. Nawala ko ang lahat. Hindi ako kumurap. Hindi, ibinigay mo ito. Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin. Miss kita, bulong niya. Mas lalo akong nakaupo ng tuwid. Pinalaki kita, sabi ko. Pinakain kita, dinamitan, nagsacrifice para sa iyo, at pinayagan mo akong humiliatin sa bahay na binili ko. Nanginig ang labi niya. Akala ko tinutulungan niya ako. Akala namin nagtatayo kami ng bagay. Nagtayo ka ng kasinungalingan, sabi ko. At ngayon bumagsak ito. Tumayo siya noon, nagpapace sa kwarto. Kaya yan na. Umalis ka lang. Tumayo ako, naglakad sa drawer malapit sa kusina at binunot ang sobre na iniwan ni Ruth. Hawak ko ito sa mga kamay ko. May sasabihin ako sa iyo ngayon, sabi ko. At kailangan mong makinig. Talaga makinig. Tumango siya, gulat. Inabot ko sa kanya ang sobre. Ito ang birth records mo.
Basahin mo. Umupo siya, binuksan ng dahan-dahan. Nakakunot ang no niya pagkatapos bumagsak. Binasa niya ang liham, hospital files, yan ay test na tahimik na in-order ni Ruth pagkatapos ng mga taon. Tumingin siya sa akin, malaki ang mata. Ito hindi pwede totoo. Totoo ito. Sinabi mo hindi ako anak mo. Sinabi ko hindi ka ipinanganak sa akin, pero pinalaki kita na parang ikaw. Ibinigay ko sa iyo ang bawat piraso ko, kahit hindi mo gusto. Namutla siya. Kaya sino-sino ang tunay mong anak? Hindi ako sumagot. Nakatayo siya roon, shell-shocked, bibig bukas, nanginginig ang mga pahina sa kamay niya. Hindi ko na alam kung sino ako, bulong niya. Ngayon alam mo kung ano ang nararamdaman ko, sabi ko. Nang mga taon, hindi siya umiyak. Hindi talaga. Pero may bumali sa kanya. At nakita ko itong mangyari. Hindi sa galit, hindi sa satisfaction, kalmado lang. Dahil sa wakas sinabi ko ang kailangang sabihin. Inihatid ko siya sa pinto. Lumingon siya, mata na namimilit. Pwede ba nating ayusin ito? Tiningnan ko ang mata niya. Hindi ko alam, sabi ko, pero hindi na trabaho ko ang subukan. At isinara ko ang pinto ng mahina sa likod niya, hindi sa galit, kundi sa finality. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako ang may hawak na bukas. 3 araw akong nagdesisyon kung paano ko ito gagawin. Nag-practice ako ng conversation sa harap ng salamin, sa kotse ko, kahit sa pila sa grocery store na may hawak na basket ng oranges, bulong ng lines na halos hindi ko matapos. Ikaw ang nanay ko. May pagkakamali. Namuhay ka sa buhay na hindi para sa iyo. At gayon din ako. Pero wala ang tunog tama. Dahil paano mo ibabagsak ang katotohanan na ganyan sa buhay ng isang tao at inaasahan na makakaligtas sila sa impact. Gayunpaman, kailangan kong subukan. Si Mitchell ay nasa bookstore gaya ng palagi. Ang liwanag sa loob ay bumagsak sa mga bintana sa ginintuang beams, nagpapalambot sa shelves at nagkakalat ng anino sa hardwood floor. Parang sacred space, lugar kung saan nararapat ang katotohanan. Nang tumingin siya at ngumiti, halos tumalikod ako at umalis, pero hindi ko ginawa. Hey, sabi niya, dumating ka sa tamang oras. Bagong batch ng rare poetry editions lang namin. Nilunok ko ang buko sa lalamunan ko. Sa totoo lang, sabi ko, dumating ako para mag-usap. Pinag-aralan niya ako ng sandali, nararamdaman ang isang bagay sa boses ko. Sige, halika sa likod. Inakay niya ako sa side door sa maliit na break room, kettle sa counter, mismatched coach, chip table. Tunay na buhay, walang filters. Umupo kami. May dahilan kung bakit ako pumupunta rito. Sinimulan ko, nagpipipi ang mga kamay ko. Naisip ko, sabi niya na mahina. Talaga? Hindi ka talaga rito para sa libro. Nagbigay ako ng maliit na malungkot na tawa. Hindi ako. Pagkatapos binunot ko ang sober, liham ni Ruth, birthday cards, yan ay proof, at inilagay sa mesa sa pagitan namin. Ano ito? Tanong niya, maingat. Isang bagay na magbabago ng lahat. Tumingin siya sa akin, naghihintay. 30 taon na ang nakalipas, sabi ko, basag ang boses ko. May pagkakamali sa ospital. 2 baby na napalitan sa birth. Nakakunot ang kilay niya, lumalabas ang confusion sa mukha niya. Anak ko, sabi ko, ibinigay sa ibang pamilya. Nanatili siyang tahimik at ang kanila ay ibinigay sa akin. Matagal siyang walang sinabi. Pinalaki ko siya, patuloy ko. Minahal ko ng buong buo, pero siya hindi niya ako minahal pabalik. Hindi talaga. Hinanap ng mata niya ang akin, dahan-dahang nagdudugtong ng mga piraso na hindi ko sinasabi ng malakas. Akala mo ako alam ko na ikaw. Tumingin siya sa sober, tinuha ng nanginginig ang kamay. Sa loob ay ang documents, timeline, explanation, liham ni Ruth na may tahimik na confession niya. Binasa niya ng tahimik. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Nang matapos siya, hindi siya agad tumingin sa akin. Inilagay lang ang papeles, daliri pa rin nakahawak sa gilid na parang kailangan niyang hawakan ang isang bagay. Marami ito, sa wakas sabi niya. Alam ko. At ikaw si Margaret. Tumingin siya, basang-basa ang mata. Wala akong nararamdaman. Hindi pa. Hindi mo kailangan, sabi ko. Hindi ako narito para humingi ng lugar sa buhay mo. Gusto ko lang malaman mo. Kailangan mo malaman. Tumango siya ng dahan-dahan. Bakit ngayon? Dahil hindi ko na kaya ang katahimikan. Dahil nararapat huminga ang katotohanan. Sumandal siya, malakas ang hininga. May magulang ako. Pinalaki nila ako ng maayos. Alam ko. Mahal ko sila. Hindi ko hihingin na huwag mo silang mahalin. Umupo kami sa maliit na kwarto na napaligiran ng libro at amoy ng lumang papel at peppermint tea. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman ng mga taon. Relief. Hindi joy, hindi closure, kundi ang kalayaan na hindi na ako nag-iisa sa pagdadala ng sobrang bigat.
Tumayo siya pagkatapos na ilang sandali, nagpapace ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko rito, honest niyang sabi. Wala rin ako, pero hindi kita kinamumuhian. Napuno ng luha ang mata ko. Higit pa iyan sa inasahan ko. Lumingon siya sa akin ulit. Hindi mo kailangang pumunta, pero dumating ka. Hindi ko alam kung paano hindi, sabi ko. Tumango siya ulit, tahimik na pag-unawa na lumulubog sa pagitan namin. Pwede ba nating gawin itong dahan-dahan? Tanong niya. Ayaw kong gawing ibang bagay ito. Hindi ko hihingi ng iba. Nagbigay siya ng mahina, marupok na ngiti. Gusto mo magstay para sa tiya? Gumiti ako pabalik. Gusto ko. Hindi kami nag-usap ulit tungkol sa files ng hapon na iyon. Nag-usap kami tungkol sa libro at panahon at kung paano niya kinamumuhian ang tunog ng wind chimes, pero gusto ang ulan. At kahit ang nakaraan ay nakaupo pa rin sa pagitan namin, hindi pa nabubuksan at hilaw, nagsimula kami ng isang bagay. Hindi relationship, hindi pa, pero siguro lang simula. Nang dumating ang autumn, hindi lang ang dahon ang nagbabago. Naibenta ang bahay na mas mabilis kaysa inaasahan. Nakuha ko ang buong asking price, higit pa sa inimagine ko. Kailangan nilang lumikas nina Ethan at Olivia sa loob ng 30 araw. Walang extension, walang renegotiation. Hindi ko sila in-evict sa galit. In-evict ko sila sa necessity dahil ang bahay na iyon ay prison ko ng matagal. At panonood sa kanila na mag-pack ng curated life nila Boots BY Boots, alam na bawat unan, halaman, at designer trinket ay binili sa borrowed time, parang panonood sa theater set na dinidismantle. Tapos na ang play, wala na ang illusion ng araw na dumating ang moving truck. Nagdaan ako sa kots. Hindi ako tumigil. Nanood lang ako mula sa malayo habang nag-utos si Olivia sa movers, sunglasses na nagtatago kung ano ang natira sa pride niya. Si Ethan ay nakatayo sa lawn, phone na nakadikit sa tenga, nagpapace sa circles. Nagtataka ako kung naisip niya bang darating ang araw na ito. Nagtataka ako kung alam niya na ako ang magdadala nito. Hindi dramatic ang pagbagsak nila. Walang screaming matches, walang scandal sa local news, pero kompleto ito. Binawi ng mga magulang ni Olivia ang financial support nila. Nawala ang bawat major sponsorship sa business niya. Ang brand niya, minsang pristine, gayon ay binubulong sa sulok ng bayan. Ang babaeng tumawa sa akin sa sarili kung kusinang gayon ay hindi kaya ang overpriced skincare line niya o daily matcha. Sinubukan ni Ethan na maghanap ng trabaho, anuman. Pero walang degree, walang references at walang recent experience, hindi bumubukas ang pinto. Lumipat siya sa maliit na apartment sa labas ng bayan. Narinig ko ito mula sa lawyer. Hindi ako nagtanong pero hindi rin ako nag-celebrate dahil hindi ito tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa consequences. Samantala, tahimik, steadily, ang buhay ko ay nagiging bagong bagay. Patuloy kaming nakikita ni Mitchell, palaging casual, book discussions, shared articles, at maliit na comments tungkol sa buhay. Nagtanong siya tungkol sa uriting ko minsan at sinabi ko sa kanya nagsimula akong magtrabaho sa memoir na may kwento akong sasabihin kahit hindi ko i-publish. Sabi niya, dapat mo. Mahalaga ang mga kwento na ganyan. Hindi pa rin niya ako tinatawag na nanay at hindi ko inaasahan. Hindi iyan ang point. Nagtatayo kami ng bagay hindi sa obligation, kundi sa choice at iyan ang nagpapabago. Isang hapon, naglakad kaming magkasama sa farmer's market. Kinuha niya ang garapon ng apple butter at tumawa. Ginagawa ito ng nanay ko tuwing fall. Isang bagay sa paraan ng pagsabi niya ng nanay ko, hindi ito sumakit. Okay ito, natural, tama. Dahil may nanay siya at may anak ako na hindi ako nakita hanggang huli na. Minsan umupo ako mag-isa na may tiya, nagtataka kung natutulog si Ethan sa matres o sahig. Ungshot pa ni Olivia ang silk robes niya kung titingnan nila ang isa't isa ngayon at makikita ang lahat ng inignore nila noon. Hindi ko sila miss. Miss ko ang idea ng kung ano sa Nateo. Pero lungkot na ganyan, ito ay anino. Nawawala ito ng panti-unti. At pride na lumalaki, lalo na kapag natutong mahalin ang sarili mo ng higit sa pag-aproba nila. Naglakad ako sa dating neighborhood ko sa huling pagkakataon bago isara ang cell. Hindi para hauntin ito, para lang magpaalam. Nakadaan ako sa paaralan na dating pinasukan ni Ethan, park kung saan itinulak ko siya sa swings, grocery store kung saan binibilang ko ang coupons para sa favorite cereal niya. At hinayaan ko lahat dahil ibinigay ko ang lahat sa pamilya na hindi nagbigay pabalik. At ngayon ibinibigay ko sa isang tao na hindi kailanman tatawagin akong nanay, pero tinitingnan ako ng may kabaitan, may curiosity, may respeto. Minsan hindi mo kailangan ng redemption. Kailangan mo lang ng peace. At nagsisimula na akong maramdaman ito. Maagang Nobyembre nang dumating ang text mula kay Ethan. Isang linya lang, pwede ba tayong magkita?
Minsan lang. Initigan ko ito na matagal. Mga linggo na mula nang huli ko siyang makita. Linggo ng katahimikan ng distansya na mas mabigat kaysa anuman na argument na maaari naming magkaroon. Pero isang bagay sa ton, hindi galit o desperate o accusing. Parang surrender. Nagkita kami sa maliit na park sa gilid ng bayan, uri na may rusted benches at trail na naglolope sa dried-up pond. Pinili ko ang spot dahil neutral ito. Walang memories, walang ghosts. Naroon na siya nang dumating ako, nakaupo sa bench na may clasp hands sa pagitan ng tuhod niya. Tumingin siya at sandali ay naalala ko ang batang siya noon. Awkward, unsure, naghihintay ng direction. Umupo ako sa tabi niya, maingat na hindi masyadong malapit. Linawin niya ang lalamunan. Hindi ako narito para humingi ng anuman, sabi niya. Tumango ako, walang sinabi. Gusto ko lang o intindihin. Inabot ko sa bag ko at binunot ang Manila envelope. Ulit, ang may liham ni Ruth, documents, yan ay results. Inabot ko sa kanya ng walang salita. Hindi niya binuksan, hawak lang sa kandungan niya na parang binasa na niya ito ng 1,000 beses. Nagpatest ako ng sarili ko, sabi niya. Pagkatapos mo sabihin sa akin, parehong result, tumango ako ulit. Gumugol ako ng linggo na sinusubukang alamin kung ano ang gagawin ko rito, patuloy niya. At patuloy kong inisip kung hindi ako anak mo, ano ako. Tumingin ako sa kanya noon, talagang tumingin at mahinang sabi. Anak kita, pero tinreto kita na alam ko kung paano mo ako tinreto. Napanghiwi siya. Hindi ako humihingi ng forgiveness, mabilis niyang sabi. Hindi ko deserve. Hindi mo deserve, plain kong sabi. Pero hindi ibig sabihin na kinamumuhian kita. Lumingon siya sa akin, basa ang mata. Kung gayon ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin sa wakas minamahal ko ang sarili ko ng higit sa idea mo. Makapal ang katahimikan na sumunod na may meaning. Yumuko siya ng ulo. Akala ko pinoprotektahan ko si Olivia, naninindigan sa kanya, pero nagtatago lang ako sa likod niya, di ba? Pinayagan mo siyang mag-rewrite ng kwento at ibinigay mo sa kanya ang pen. Tumango siya ng dahan-dahan. Sana maundo ko ito. Hindi mo kaya. Umupo kami ng ganyan ng ilang sandali. 2 taon na nagbahagi ng buhay na tayo sa kasinungalingan, nag-unravel nito sa malamig na hangin ng Nobyember. Pagkatapos sabi niya na isang bagay na hindi ko inasahan. Sana mabait siya sa iyo. Tumingin ako sa kanya nagulat. Si Mitchell, linaw niya. Anak mo. Nahuli ang hininga sa lalamunan ko. Mabait siya, sabi ko, mahina. Gumiti siya ng mahina. Siguro galing sa iyo iyan. Pareho kaming tumawa. Pagod, mahina, hindi masaya, pero hindi mapait rin. Ayaw kong mapabilang sa buhay mo kung nasasaktan ka, sa wakas niyang sabi. Pero kung may lugar man para sa akin, kahit sulok lang nito. Hindi niya tinapos ang sentence. Hindi niya kailangan. Tumayo ako at tumingin sa pond. Mga dahon na nakakalat na parang abo sa surface. Isipin ko ito, sabi ko. Tumango siya. Higit pa iyan sa inasahan ko. Habang tumatalikod ako para umalis, inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya ng sandali lang. At yon na. Ang huling sandali, hindi closure, pero understanding. At napagtanto ko na sapat na iyan dahil hindi ko na kailangang ayusin siya. Hindi ko na kailangang ayusin. Kailangan ko lang maging malaya. At ako na. Talaga ako. Palagi kong akala ang salitang freedom ay masyadong malaki, masyadong lofty, parang bagay na para sa speeches at parades, hindi bagay na maaaring mabuhay ng isang tulad ko. Pero nang ibinaling ko ang susi sa front door ng bookstore ni Michelle ng umagang iyon, sa wakas naintindihan ko kung ano ito. Tinawagan niya ako ng gabing iyon, sabi may ipapakita siya sa akin. Kaswal ang boses niya, pero may bigat rito, isang bagay na kumukulo sa ilalim. Pumasok ako at nakita siyang nakatayo sa back wall kung saan bagong wooden seng ang nakasabit sa ibabaw ng arched doorway. Nakasulat sa sing ang susunod na chapter. Gumiti ako. Ano ito? Inabot niya sa akin ang isang brass key. Maliit, simple, polished. Bagong section na binubuksan ko. Cozy reading space, coffee corner, community talks. Gusto kong maramdaman itong higit sa store lang. Gusto kong maramdaman itong belonging. Binakot ko ang susi sa kamay ko. At gusto mo akong magbukas nito. Tumingin siya sa akin, serious ngayon. Gusto kitang magkaroon nito. Tinitigan ko siya. Patuloy niya, mahina ang boses. Ibinigay mo sa isang tao ang buong buhay mo. Tingreto kanila na parang muebles, parang background. Pero nakikita kita. Hindi kita kailangang patunayan anuman sa akin. Sapat na ang ginawa mo. Napuno ng luha ang mata ko. Pinigilan ko ito. Hindi mo kailangang gawin ito, bulong ko. Alam ko, sabi niya. Pero gusto ko. Naglakad ako patungo sa pinto sa ilalim ng sing at isinalpak ang susi sa lock.
Bumukas ito ng maayos. Sa loob, mainit na liwanag na dumadaloy sa matataas na bintana. Mga shelves na nakahanay sa dingding na kalahating puno na ng classics at memoirs. Rug sa gitna, worn armchair, maliit na mesa na may tea set. Parang kwarto mula sa panaginip na nakalimutan ko na mayroon ako. Lumingon ako, buong-buo ng ondon. Mitchell, ngumiti siya. Ituring mo itong iyo hanggat gusto mo. Naglakad ako sa gitna ng kwarto at tumayo ng tahimik, hinahinga ito, amoy ng bagong kahoy, pepel, at possibility. Nang gabing iyon, umupo ako sa apartment sa huling pagkakataon. Ang lumang notebook sa kandungan ko, ang huling pahina pa rin blank. Sinulat ko, ako ay babae na nagbigay hanggang nawala ako. Pagkatapos naging babae na bumawi ng lahat. Hindi sa galit, hindi sa apoy, kundi sa katahimikan, sa katotohanan, at sa uri ng lakas na hindi nila nakita na darating. Kinabukasan finalize ko ang donation. Finalize ang isang bahagi ng house sale ay diretso sa foundation na sumusuporta sa mga babae na nagsisimula ulit, mga dismissed, discarded, underestimated, gaya ko. Tumawag sila para magpasalamat. Pero hindi ko kailangan ng pasasalamat dahil bawat beses na pumapasok ako sa bookstore na iyon, sa susunod na chapter, naalala ko kung sino ako ngayon. Hindi nanay na Ethan, hindi katulong ni Olivia Margaret Walker, babae, survivor, author ng sarili niyang ending. Hindi ko kailangan ng permiso para magsimula ulit. Susi lang, at ngayon hawak ko ito sa kamay ko. At sa pagkakataong ito hindi ito nagbubukas ng pinto ng iba. Nagbubukas ito ng akin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malaya kang magbahagi ng kwento mo sa comments. Mahalaga ang boses mo.